Mula dito sa amin sa 14th floor, ito ang eksenang bumungad sa amin. Pagdating naman namin sa baba, ito ang sumalubong sa amin. Sa halos isang dekada naming paninirahan dito sa Abu Dhabi, ngayon ko lang nasaksihan ang ganitong klase ng baha. Kaya naman, naglilist na kami ng pantalon ni Mister at nagdesisyon din kami na magtsinelas na lamang papunta sa trabaho. Dito nga ay naghahanap kami ng medyo mababaw na dadaanan. At nang nakakita nga kami ng medyo mababaw ay eto na, naghanda na kami para tumawid. Nauna na nga lumusong si Mister at sumunod na rin ako. Sadya talagang napagkalamig nga ng tubig. Sa ganitong eksena, naku, namimiss ko talaga kung paano ako tumatawid sa mga ganitong baha nung ako ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Inaabutan nga kami ng todong lakas ng ulan mula dito sa CEU hanggang dun sa Pasay. Naranasan ko nga maglakad mula Pasay hanggang Taguig. Nang makatawid nga kami sa unang ilog, di ba? May ilog dito sa Abu Dhabi. Ay dumiretso na kami dito sa isa pang tawiran para bisitahin yung aking bike. Titingnan ko kung pwede ko siyang gamitin. Kaya lang, sa tingin ko, talagang hindi ko magagamit itong bike ko dahil siguradong basa ang upuan. At nakakatuwa dahil kahit ibang lahi, eto, instead na siya ay matakot sa baha, nag-e-enjoy din. At tulad ko, habang naglalakad, hawak ang cellphone at nagre-record. Sadyang nami-miss ko ang mga ganitong eksena, lalo na kapag ako ay nagko-cover ng mga baha sa Pilipinas. Kita nyo naman, hindi lang ako nag-enjoy, pati itong mister ko nakuha pang mag-live. Good morning everyone! Paglabas nga namin ng building ay eto na nga ang bumungad sa amin. Ito po yung aming building. Kaya naman siguradong hindi ko magagamit itong aking bike dahil basang-basa yung upuan niya. Check natin. Basa talaga. Kaya tayo ay maglalakad. Ayun. Mas safe pa maglakad kaysa mag-bike. Kakaiwas, padulas. So dito sa medyo mataas-taas, okay naman, parang hindi siya inabot ng baha. Pero hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito ay baha pa din. Ayan, dyan sa kalsada. Release na nga kami ng aming mga pantalon, ng aming mga uniforms. At nakatsinelas lang kami na pumasok ngayon. At kahit si Mr. nakalilis din ang kanyang pantalon. Feel ko yung eksena sa Pilipinas. 'Di ba? Na-miss ko 'to. Meron ding mga nagbe-video bukod sa amin. Iniingatan ko dito yung matalamsikan yung uniform ko sa pet kasi nung ako ay nasa Pilipinas, nag-aaral pa ako ng college at maging nung high school, yung dito sa bandang petan mo, ang daming putik. Although mainit naman guys, mainit naman, pero malamig pa rin yung panahon. So katulad nito, ayan, lumulusong na naman si Mr. sa baha. Hindi naman halata nag-e-enjoy kaming dalawa sa paglusong sa baha, no? Ito talaga yung na-miss namin eh. Kaya lang medyo delikado pagka ganitong bumabaha tapos lumulusong kami dito sa tubig dahil ang kuryente po dito sa UAE ay nasa underground. Patayuin natin. So ayun, tuloy-tuloy pa rin ang lakad namin ni Mister papunta dito sa my main road. At mabilis naman yung action dito guys. Kita nyo may mga nag-aayos na kaagad ng kalsada dito. Ayan. So,
lahat ay nakalilis ang pantalon. Although may mga ilan-ilan din na hindi nagtanggal ng sapatos. Ewan ko kung saan sila dumadaan. Deklaradong walang pasok yung mga bata sa school kaya andun lang sila. Pero may online classes pa rin sila. Kala nila fiesta na. Dito na kayo maghiwalay ni Daddy. Bye-bye. I love you. Although dito sa Hamdan kakunti na rin naman ang baha. Hindi na siya ganun katindi. Napansin ko din na may mangilan-ngilan din ng mga tao na nag-aabang ng sasakyan para pumunta o pumasok sa kanilang mga trabaho. Hindi na rin naman umuulan, medyo ambon-ambon na lang siya kaya hindi na rin ako nagpayong pa. Medyo okay na dito sa Hamdan, guys. Wala nang masyadong baha. Actually, tuyo na siya. At kahit pa paano, may mga ilan-ilan din pumapasok. Pero hindi kagaya ng ordinaryong araw, kakaunti talaga yung mga nasasalubong mo sa kalsada. Parang ang lungkot ng paligid. Pero ako, naku, sayang-saya ko talaga pagka ganitong umuulan. Minsan nga nabibiro ako ni Mister. Kapag nakita niya na umuulan, kaagad tumatawag sa akin yan at bibiruin niya ako na huwag kang lalabas ha kasi umuulan. Kasi alam niya kapag kanyang umuulan, ako mismo yung lumalabas para mag-enjoy na maligo sa ulan. Kaya lang dito sa Abu Dhabi, hindi ko siya na-enjoy talaga dahil hindi ko naabutan yung malakas na bugso ng ulan. Naalala ko nga nung maliit pa ako, talagang yung tsinelas namin, ginagamit pa namin na pang saboy sa aming mga kalaro. At pagkatapos ng ilang minuto, eto malapit na nga ako sa salon at okay naman, hindi din baha dito. So, dire-diretso lang ako. Ay, pagbalik ko nga ay ganito pa rin ang eksena, hindi pa rin humuhupa ang baha. Medyo makalat. So wala akong madumi, choice, dahil siguro sa kundi ulan na ilamublob nagdaan. ulit. Pero sigurado naman ako na Ready, ilang 1, oras 2, lang 3, ay yeah! malilinis ka agad ang paligid. Ganito kabilis umaksyon dito sa Abu Dhabi. Hindi tumatagal yung dumi, yung halimbawa Okay, so andito na po ako sa aming building. malilinis ka agad. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa pagpasok at pagbalik. Ganyan kabilis umaksyon Bukas po ang ulit. gobyerno sa Abu Subukan Dhabi natin o na sa UAE. magluto ng arroz caldo today. Para naman may silbi yung aming walang pasok. Okay, abangan niyo yung Eto, ating arroz nakarating caldo. na ako sa aming salon. Pagbukas ko nga ay eto ang bumungad sa akin. Muna kayong pumasok pa kasi ano talaga yung ulan ngayon. Isang malaking pagkakamali ko talaga ang hindi ako nag-check ng message dun sa isa kong phone. Ayun. Sa old phone ko kasi nakalagay yung group chat namin dito sa salon. So, kanina pa pala nag-message si Ma'am Eva na hindi mo na kami papasok today. Pero ayun nga, ay. Pagdating ko dito, saka ako nag-check ng message. At ngayon ko lang na
rinig yung voice message ni Ma'am Eva at na finorward ni Ma'am Pai. So, wala kaming pasok. Si Sita ay nandito. She's still cleaning. At okay na rin. Kasi nalinis din namin yung salon. So, uwi na rin kami kaagad after nito. Nakakaloka. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Ay, grabe. Ang layo pa ng nilakad ko kasi hindi nga ako pwedeng makapag-bike dahil nga basa yung upuan nung aking bike. At syempre, hindi na rin ako inalaw ni husband dahil nga madulas yung daan. So anyways, uwi na lang tayo guys. Medyo mabaha pa rin nga sa ibang daan kaya dito na ako dumaan sa may garahe para hindi ako mabasa. Pagdating ko ng bahay, nang nag-check ako kung meron akong kaning malagkit, ay wala na pala. At ang meron sa akin ay macaroni. Kaya ang ginawa ko na lang, instead na arroz caldo o goto, ay sopas. Tamang-tama sa malamig na panahon. Sigurado ako ilan din sa inyo ay hindi nakapasok o hindi na rin pinapasok ng kanilang mga employer. So, share nyo naman kung ano ang inyong mga niluto ngayong 2 araw ng tag-ulan dito sa Abu Dhabi. Sino sa inyo ang nagluto ng goto at ng nilagang baka? Yung mga may sabaw, tinola, ganon. Kaya naman i-share nyo na yan sa ating comment section. I-share nyo na rin kung saang sulok ng mundo nakarating ang aking video, especially sa mga nandito sa UAE. Kita nyo naman si ate ko at nag-enjoy sa kanyang sopas. Kaya sa lahat ng mga Pinoy dito sa Abu Dhabi, i-share nyo na ang inyong mga experience sa ating 2 days na tag-ulan. O paano, maraming salamat. Enjoy watching. Hanggang sa muli.